Okay, wala tayong topic. Friday, napasok tayo, late tayo. Paalis na tayo kanina kaso nasira yung tiyan natin. Naka, nakalabas na tayo ng motor. Ayaw. Ayun. Siyempre, may mapa pa rin. Kasi sa may market tayo dadaan. Tsaka hindi na naman tayo nakapag-dumbbell. Kaya yung posture natin medyo pilit na naman. Pag nag-dumbbell kasi ako, yung nakalimutan ko yung tawag dun basta tripod dumbbell rows ba yun, yung nakayuko ka sila may dumbbell para sa back maganda siya kasi parang nababanat yung likod ko, hindi ako nahihirapang mag straight body pag nagmomotor. Tanamad na naman tayo gawin yun. Usually ano yun itong mga nakaraang months natin yun, nagagawa natin. Kaso itong pumasok na itong December hindi na naman. Maganda siya kung tutuusin. So masasuggest ko yun. Well actually kung ako masusunod para sa inyo, well siyempre full body exercise. Pero sa sarili natin isa lang back lang, hindi pa natin magawa eh. Ang problema, alam na natin yung gagawin natin, tsaka alam natin yung magiging result nun, alam natin nakakatulong sa atin, pero hindi pa rin tayo hindi pa rin natin magawa ng consistent. Well, tamad, unang-una, isa yun sa pinakaunang dahilan. Nag-wonder kayo kung bakit hindi. Hindi naman mabilis lang yun eh. So pagdating nga doon, so matagal nang issue yan sa mga weight loss, mga ganun. Iba talaga. Iba kasi talaga pagka yung mahilig ka talaga mag-exercise. Kasi ang exercise talaga yan lifestyle, hindi siya ginagawa lang para may gusto kang targetin, di ba? Well actually, yun nga yung exercise, may target ka per body part. Pero halimbawa sa summer tsaka ka lang mag-exercise, hindi dapat ganun. Parang yun routine mo na, hindi kompleto araw mo kung hindi mo gagawin yun. Parang ganun. Parang sa kaysa rin, parang pag-vape, hindi pwedeng walang vape, di kaya. So parang ganoon din tingin ko dapat. Yung sinasabi nga ni Arnie Schwarzenegger, like coming daw. Yung pump pag nag-weight siya. Nakakatawa yun eh. I'm like getting the feeling of coming in the gym. I'm coming day and Pero night. yun yung nararamdaman niya, kakita mo naman siya, di ba? Siya Mr. Universe ba? Yung palaki yan nakatawan, bodybuilding. Doon siya sumikat bago siya naging artista. Ayun, wala tayong topic pero nare-relate ko lang. Kasi yung pinag-uusapan natin. Pero ayun, exercise sa back pag nagmamotor. Kung may pipiliin tayo na isang exercise patungkol sa pagmamotor, tingin ko yung back. Lalo na yung pull-ups. Kasi di ba back yun yung pinaka-effective na exercise tingin ko sa back. Kasi mahirap gawin, hindi kaya. Ako hindi ko kaya eh. Kahit nung araw-araw ako nag-pull-ups, hanggang lang ako hanggang 5 lang yung pinakamarami ko dati. Kaya ngayon, kahit isa siguro isa kaya natin. Pero 3 hindi na siguro. 2 siguro sagad. Pero kung sa pagmamotor, tingin ko back nga. Kasi posture Well, yung legs naman, hindi naman kailangan i-workout yung legs para sa pagmamotor. Kung ikukumpara ka sa likod, well actually hindi rin full body talaga dapat Pero kasi tayo, hindi naman tayo nag-exercise na ng legs. Kasi sa bigat niya, na-exercise na yung legs ko Or nasasanay na ako ng mga technique na mas madali, parang ganun. Pero kasi hanggang ngayon, di ba? Hindi, sa legs, di na ako nahihirapan Pero nahihirapan pa rin ako sa posture. Kahit ang taasan naman na bela. Kasi nga, sabi ko dati pa, di ba? Yung posture naman natin, kahit di tayo nakamotor, medyo nakakuba talaga tayo. So, hirap ako dati pa dyan sa posture na yan. Umaayos lang siya pagka wino-workout talaga. Hindi yung workout na 1 buwan lang Yun, medyo matagal. Kasi nung nag-gym dati, yun, ko yun. Matigas lahat ng muscle mo.
Kahit hindi naman siya mataba pa rin yung labas, at least yung muscle sa loob tumitigas, so nagte-tense up, nai-straight yung likod mo. Basta whole body, unang-una talaga yung likod, likod talaga para umunat, tingin ko. Hindi naman ako expert, pero yun lang yung napapansin ko. Kung pull-ups, kaya nyo mag-pull-ups, lalo na pag magmotor. Kasi pag di ba bagong bagong na-exercise ka, parang tight yung muscle dun. So pag nag-tight yung likod, may straight body ka, sa tingin ko. Eh, hindi naman tayo expert, hindi pa nga tayo nakapagpalaki ng katawan ng todo eh. Nung nagba-basketball tayo lagi dati, yun, tama lang, hindi naman mataba, sakto lang. Eh ngayon kasi pumayat tayo pero may tiyan pa rin, skinny fat na. Kasi nag-ano lang tayo nung nagda-diet lang tayo eh. Dapat talaga may kasamang papawis. Eh yung basketball natin natigil na sa trabaho. Nahirapan na kami magpa-schedule dahil hindi na kami nakukumpleto. Eh magkaka-team naman kami, di ba? Syempre, iba-iba kami na ginagawa. So yun ba magiging topic natin? Exercise. Fitness sa pagmumotor. Pero kaya sabi ko, kung yun ang magiging topic natin, yun nga, full body talaga dapat. Kasi sa atin, ginagawa natin isa-isa. Nung itong mga 3 months ago, legs yung tinarget natin, specifically sa calves. Maganda yung epekto niya. Hindi na ako pinipulikat, hindi ako nahihirapan buhatin yung motor. Pero kasi calves lang, dapat kasama din yung legs. Ayun, sa sobrang tigas niya, para nahihila yung, hindi ko alam eh, hindi ako man ako nagpa-check up, pero nasakit yung tuhod ko, parang nahihila, nagka-tight siya, pero yung legs ko hindi siya tight, so parang nahihila yung part na yun, kaya masakit, kaya nasakit siguro. So dapat may kasamang legs. Sabi naman nun ka-teammate ko na malaki yung katawan, yung sinasabi ko lifestyle lang yung pagbubuhat. Tayo, hindi naman tayo nagbubuhat, body weight exercise lang, tsaka dumbbell. Sabi niya, kung pipili siya, kung kagaya nga sa nangyari sa atin, calves or legs na lang, kasi kung magsa-squats ka, meron pa rin naman yung epekto sa calves mo. Dapat mag-legs na lang tayo, squats na lang, di ba? Dito palang traffic na, what more sa C5. So pull-ups nga talaga para sa akin, para sa magmamotor. Marami naman variation yung pagpo-pull-ups para mas madali, or maraming alternative para i-target yung back. Pero hindi tayo pwede magsalita tungkol dyan eh. Ano lang to, hinala ko lang, gano'n yung siya i-take, hula ko lang, parang gano'n. Kasi hindi naman tayo fitness guy, hindi naman tayo mahilig mag-gym. Actually hindi nga tayo fit. So yun lang yung sinasabi ko lang, na tingin ko yun dapat yung kailangan natin na i-exercise pag nagmomotor. Para sa case ko kung mahina yung legs, siguro legs din, pero kagaya sabi ko nga, full body dapat talaga, mas maganda. Pero kung pipili ka, kung yung saan ka mahina, siguro okay, medyo mabagal doon, ang daming sasakyan, so sana wag tayo masyadong pahirapan ni C5. Market sa market lang talaga yun, ganoon talaga yun. Nga pala, bago na yung natin, throttle cable, kasi medyo maiksi yung una, pinapalitan natin kay press na nakaraan. Ewan ko mapopost ko yung video na yun, pero pag hindi, ayun, bago na yung throttle cable natin. Lobat pa yung natin, communicator, hindi na charge. Bad trip naman yan, tinamaan pa ng insekto yung helmet natin, sakto pa sa mata ko. Kailangan huminto, kailangan punasan yan ang gabi na panailawan tayo, hindi na ako makakita. Doon na lang tayo huminto sa mega station. Meron tayong vlog niyan na lagi tayo may dalang wet tissue. Pati dito daming sasakyan ba yun?
Huminto pa, talaga. Pota traffic, uwi na lang ako. Papaalam na lang ako. Half day. Para work from home na lang. Bad trip. Ba niya no. Dito pa lang tayo eh. Pakawit pa lang eh. Uwi na lang tayo. Kasi kung susungin ka, sayang yung oras ko sa biyahe. Sayang oras ko. Kaysa tinatrabaho ko na lang sa work from home. Wala actually, hindi naman ako nagmamadali. Wala naman akong items kasi naka-hold na kasi December. Wala na yung mga magde-deploy ng gagawin namin. Naka-hold na. Ay, ano ba? Uwi ba tayo? Diretso tayo. Papaalam na lang ako, half day. Kahit pa U-turn, tagal yun. Uwi na lang tayo. Papaalam na lang ako, sana payagan ako. Sakto, nung paalis tayo kanina, nasira yung tiyan natin. So, nagparamdam na yung tiyan natin. Kaso, traffic naman. So, hindi natin ito mapopost kasi hindi naman tayo bumiyahe. Late kasi tayo malis eh. Nasira kasi yung tiyan ko eh. Well, actually, late naman na talaga. Late na tayo nung bago kanang alis tayo kanina, bago masira yung tiyan natin. Lalo lang na late. Sa lubong na itong mga to, lalo magka-traffic yan. Kahit yung pa-U-turn, ang tagal eh. December na kasi kaya ganyan, tapos late na. 7:20. Ano pa tayo malis? Late na pala to. 6:17 eh 7:20 na. 7:20 eh mali pala yun. So ito yung tama. Tinanggal pala yung tangke nung nagpa-PMS tayo. So 6:18 sa mga 6:10 or magsi 6:10. Bumalik na rin siya. Ako makita, dumi kasi nung ano eh. Na ano kasi lagyan ng insekto eh. So ayan yun, itisin nyo muna yung hangin ha. Kasi may mga tumatalsik-talsik na insekto sa mata ko. Mas mahirap yan, hayaan mo nang madilim ng konti. Pwede natin tutukan itong mga bike na naka-on yung MDL kasi wala naman silang side mirror. Ang problema yun ang pasalubong. Well, pagka ganyan naman kasi, di ba, yung high, hindi kaya ng high. Pag walang bilisan, kasi ginagawa ko lang, pag ganyan, ginagawa ko lang, hindi ko binibilisan kasi, low, yan. So pag alam mo lang, kasi hanggang dyan lang iilaw mo eh. Wala ka ng reaction time magagawa kung mabilis yung under mo. Kung sakaling may obstacle sa kalsada. Ayan, kung kunyari, ganyan. Kung mas mabilis ng konti, kailangan mas malaki yung ilaw mo. Pero kung hindi nga pwede, dahil nga nakakasilaw ka, pag-alam mo na lang. Kaya naman kailangan mabilis, lalo na ngayon. Kasi pabalik na tayo, hindi tayo tumuloy pumasok. Ayan, ganyan lang, 50 lang. Sa expressway, mga isa... Ganito kasi, dito kasi pangit yung kalsada eh, hindi mo alam kung may obstacle. Sa expressway, tsaka may ilaw naman doon. Medyo nakikita mo naman yan sa malayo. Kaya okay lang medyo mabilis kahit di abot ng ilaw mo. Tsaka dire-diretso lang yan eh. Dito kasi may mga tatawid ganun. Lalo na sa part na madilim, may mga naglalakad din yan ba, nakita nyo? Dahil doon sa parang ginagawa yata yung subdivision doon. So ayun, short vlog lang. Balik na tayo, uwian na. Sorry, wala na nga tayong ulit na nga yung sinishare natin. Tapos ngayon, hindi pa natuloy. So, thank you na matindi sa suporta. Kahit ulit yung ano natin, yung mga videos natin. Hanggang sa muli. Bye-bye.